Dimension sa location. Ang dimension, Puntahan mo. yan yung tip. Ang dimension, Tours na ng poses. yan ang peak Hindi na dimension. Wala. Peak. So, ang dimension is peak Nandiyan na lang. dimension. Kanina pa pala. Okay, so ang location, halimbawa, Kanina pa? itong bilog na ito, itong Earth. Itong Earth. Gawa na lang ako ng panibago. Ang location, yung gitna, heart of the Earth, center of the Earth. So ito ang location. Yan ang location, heart of the Earth. Ang dimension is peak. So ano yung Hades na ang sinabi ni Joanna kanina, that in the Bible, the Hades referred to the realm of temporary state of death. So ibig sabihin, itong fifth dimension ay lugar ng mga patay, lugar ng mga estado ng mga patay. Patay, whether ligtas, hindi ligtas. Ibig sabihin, patay na kaluluwa yan. So, nandoon sa fifth dimension. Ang fifth dimension, hindi siya location. Hindi siya geographical location. Siya ay dimensional. So, yan ang ibig sabihin. So, yun nilingin yung alam natin. Tapos, ito talagang tinatawag na location, heart of the earth. Ito yung tinatawag na Tartarus. Hindi bottomless, iba yung bottomless. So, ang sabi sa Bible, si Kristo bumaba sa gitna, heart of the earth. So, yung binabaan ni Kristo, let's say this is the cross, bumaba si Kristo dyan, at nangaral siya dyan. Saan siya nangaral? Nangaral siya sa Tartarus. Yung Tartarus, lagay natin sa ganito. Yung dinrawin niyo, Pastor. So, ito ay mayroon dalawang parang dimension. So, itong ibig sabihin ito, hindi literal. Hindi ito literal na hindi literal. Halimbawa, Dito mo kay Pastor. Dito. Si lagay Pastor. natin si Pastor, Abraham. excuse me, Pastor, si Pastor Alan Cristo. Magandang hapon po, Pastor. Pastor, dito po. Pastor Alan Cristo. Kesto. Salamat. Welcome po. Dito po, Pastor. So, tuloy tayo, Pastor. Ayan, tuloy lang po. So, itong paradise, nandun si Abraham. Nandun si Lazarus. Tapos yung mayaman, nandun sa tinatawag na hindi. Condition, condition. The paradise is a condition. Nakakadama sila. Torment condition. So, meron ang condition maganda, meron ang condition hindi maganda. Nasa paghihirap. Yung isa nasa parang they were enjoying the presence of God. So, yun yung nasa paradise. So, ito yung ibig sabihin, Pastor. Ngayon, may tinatawag sa New Testament, souls under the altar. Yung souls under the altar. Ano naman to? Ang souls under the altar, hindi po natin na-apply sa Old Testament. So, ito yung advance dito. Hindi na-apply ang souls under the altar pagdating sa Old Testament. Ito Old Testament to eh. Ano ba kayo? Yung binabagi. Kami ba kayo? So, ang Old Testament, mababasa natin sa Bible, na kung saan ang kaluluwa, pag namatay, na nandun sila sa tinatawag na Tartarus. Yun ang location. Location ng Tartarus. Sige po, opo. Yung condition, paradise or torment. Torment, tama? Dalawa ang condition. Nasa paradise, nasa torment. Welcome po, Pastor. So, nag-ano po eh. Aralan po ang question. So, ngayon, wala pa ang New Testament, wala pang souls under the altar. So bakit wala pang souls under the altar? Dahil sa panahon ng Old Testament,
Kasi wala pang blood, tinatawag na changed by the blood of the Lamb. So, ngayon, dahil namatay na si Kristo, na ibubuo na yung dugo, sa New Testament believers, lahat ng mamamatay, pag namatay, pag believers, pag ligtas, pag namatay, hindi na sila mapupunta sa heart of the earth. Pero, ang condition pa rin nila nasa tinatawag na Hades. Nasa Hades condition, nasa Hades of state of being ng pagiging patay. Yon. Kasi ang Hades kasi it's not a location. Yan ay dimension. Yung estado ng pakikiral ng mga patay. Kaya sa Hebrew, ang Hades ay tinawag na Sheol. O Sheol, di ba? Sheol. Ang ibig sabihin, state of being. State of dead soul. So sa Old Testament, walang souls on the earth. Diretso sila sa heart of the earth. Believers or hindi believers, sa Old Testament, pag namatay dyan talaga, si Kristo bumaba dyan. Si Kristo nung namatay, bumaba dyan, di naman sinabi, bumaba si Kristo sa souls under the altar. Wala pa yun. So, malinaw na yon sa Old Testament, Sa wiki. ang mga namamatay ay nasa Tartarus. Old Tartarus. Ngayon, dahil si Kristo namatay, bumaba, na-resurrect on the third day, and He offered Himself to the Father. He offered Himself, His blood is offered to His Father. Dinadog niya na sa Diyos ang mga kanyang dugo. Nagkaroon na ng tinatawag na altar. Okay. So, sa New Testament, pag ang believers, tulad nila Pablo, yung mga Kristiyano namatay noon, sila Pablo, yung mga nauna, nung namatay sila Pablo, nung panahon ng early, first century, namatay sila, pinatay sila, ang kanilang kaluluwa namatay napunta rito sa Tartarus. Pwede sa Hindi. souls and the altar. Napunta sila sa souls under the altar. Kasama sila sa So lahat ng New Testament ay nasa souls under the altar, nasa ilalim ng dambana. Kasama So sa- ngayon, ano itong souls under the altar? Is it dimension? No. It is a geographical location ng mga kaluluwang ligtas. So, kaya napupunta ang New Testament, saved dito sa souls under the altar, nasa ilalim sila ng dambana. Ngayon, naghihintay lahat. Okay. Yung condition ng old, yung condition ng new sa patay, yung mga nangamatay sa panahon Old Testament na nandito, alam natin yung dimension, fifth dimension. Yung condition nila, sabi nga, ay tormented. Ganito. Yung namatay, yung mga patay na Old Testament, dito sa lugar na ito, yung kanilang subconscious mind. Actually, tulog sila dyan. Pero, ang kanilang subconscious nasa isang, pakikiligtas nasa isang hindi magandang kalagayan. Parang, sa kalagayan yan, sinabi sa Bible. Sabi gano'n, may uod, na hindi namamatay, may apoy, na hindi namamatay. Sa panahon ng Tartarus, sa panahon ng Old Testament, hindi po literal na merong apoy. Ibig sabihin, conditional yon na sila'y tulog, pero yung kanilang kaisipan, gising. Doon sa mga bagay na parang pinaparusahan sila sa kanilang kaisipan. Ang parusa sa kanila, hindi pa yun lake fire. Yung conditional na sila ay patay na patay sila na parang
nananaginip na binabangungot sila. Yun yung unsaved. Pero doon sa saved, katulad na halimbawa ni Lazarus, ni Abraham, nandyan din sila sa Tartaros, pero tulog sila na Naaliw sila. na ang kanilang subconscious mind nasa paradise. Amen. Yan. Nasa paraiso sila ng Diyos. Pag sinabing nasa paraiso, no? Paradise is a 6th dimension. So wala ito sa Bible. Wala ito sa Bible. Pero, Paradise lang, paradise. progressive. Pero first dimension, second, third, fourth. So dito lang yan sa end time pinag-uusapan. So yung 6th dimension is a paradise. Yung mga tulad ni Abraham, tulad ni Lazarus, na sila'y namatay, na nandito sa Tartaros, bago si Kristo dumating na ang kanilang subconscious ay mayroon silang nararamdamang paraiso. Ano may paraiso na yan? Ano yung 6th dimension? That is God's presence. Nakakaramdam sila ng kagig. Yun yung tamang, halimbawa, pag ligtas sila, totoo tinatawag na RIP. Rest in peace. Pero pagka hindi ligtas yan, hindi dapat RIP. Yes. Kasi kahit hindi ligtas, nakalagay doon sa kalabi na RIP. Pero lasinggero yung mga matay tao, nakalagay RIP. Dapat palitan eh. Ano dapat? Pero bakit TND. pagka lahat ng namamatay, RIP. sinasabi nila, nakapahinga na daw, nandun na sa piling ng Parang wish na kasi yun, Major S. samantalang nung buhay pa yun. Grabe, isang katotohanan kasalanan dito. Pero dapat hindi, Pero nandun na daw sa piling ng Panginoon. hindi dapat RIP ang nakalagay kung alam natin. Ano dapat ilagay? TNA. Tormented day. Kasi wala namang natanggap na promise yun eh. Yes. Wala natanggap na salvation, wala natanggap na repentance or obedience. So paano sila makakaranas ng rest and peace? Tormented So ang pinag-out natin ang rest and peace, talaga sa nakikita natin, Kristiyano talaga nakita natin ang buhay. Physical, pwede. Okay, so, Physical, pwede. 6th dimension pattern. So papakita ko sa inyo yung New Testament. Let's say, here. Right. Ito yung time ni Christ, 2,000 years. So, dito tayo ngayon. So, ligtas under the altar. So, ano yung pangako na hinihintay ng mga ligtas na kanilang kaluluwa nasa location? Itong souls under the altar, it's not a dimension, location yan. Pag namatay ang ligtas, dyan mapupunta. Okay? So, iba pa yung condition yan. Ang condition Akala yan, ko para sa konti. yan yung dati. Pero lahat pala yan. Lahat ng New Testament. Mula sa mga panahon ng apostol, lahat sila namatay. Nandito sila lahat. Okay. So, may pangakong darating si Kristo. Rapture. Tama? So, kapag si Kristo dumating, ang sabi, when He shall appear, we shall be like Him. So, lahat na naghihintay dito sa souls under the altar ay tatanggap ng glorification, glorified body, celestial body. So bakit? Kailangan magkaroon sila ng celestial body para sumalubong kay Kristo. Kasi Right. hindi pwedeng sasalubong sila kay Kristo na hindi sila nagpapalit ng kanilang katawan. Amen. Kaya, when He shall appear, we shall be like Him. 1 John chapter 3, verse 2. Diba? Ngayon, dito sa time na ito, at sa backtrap ako, meron bang nangyaring resurrection ng Old Testament? Meron. Yung Old Testament na nandito ang mga banal, tulad ni Abraham, Lazarus, yung iba pa, na Moses, nung namatay si Kristo, bumaba dyan, at umahon si Kristo on the third day, meron din nabuhay. Matthew chapter 27, verse 51, up to verse 27. Nang si Kristo yung nabuhay, sabi, nabuksan din ng mga graves. Eh, sino yung mga yun? Yung mga Old Testament. Old Testament saints. Nabuhay yung mga banal. Nabuhay yung mga banal nung panahon na pag-resurrect ni Christ. Here. So
So, yung first resurrection, first phase, may tinatawag na first phase. So, yun yung mga Old Testament. Matthew 27, 27, 51 to 53. Check nyo. Nabuhay si Kristo, nabuhay din yung mga Old Testament saints. Hindi sila, kaya temporary lang yung nandun sa hari na ipasok. Okay, so that is first phase or first resurrection. So yung New Testament, pagbaba ni Kristo, yung mga New Testament bride of the New Testament, lahat ng namatay mula kina Pablo, yung mga apostles, lahat, hanggang sa dumating si Kristo, lahat ng mga namatay nasa souls under the altar. They are waiting in the coming of our Lord Jesus Christ. Para ano? Pag bumaba si Kristo na nasa glorified body, yung sasalubong din sa Kanya ay nasa glorified body. Amen. Sabi sa 1 Thessalonians, di ba? Amen. Sabi ganon, ang unang babaguhin o babangunin muna yung mga patay na namin Kristo. Yung mga nasa souls under the altar, nasa location. At bibigyan sila ng glorified body. Okay? Sabi ganon, yung natitirang buhay, ang sabi, kasamang agawin, kasamang papalitan from mortal to immortality. So magiging glorified body ngayon yung buhay. So patay at yung buhay ay napalitan ngayon. Sabi ganon, hindi ka pwedeng humarap kay Kristo na hindi mo siya kamukha. Tama? So, itong rapture, tinatawag ng second coming. Ito yung rapture, this is a second phase. Second phase of our first resurrection. So, ano yung first resurrection na ito? First phase, Old Testament. Second phase, New Testament. Galing ang Susan de Galas. Kasi bakit meron pa? Meron tinatawag na 1 week left, the 70th week of Daniel. The cycle of the last Sabbath. Huling Sabbath ng 70 linggo ni Daniel. Kasi we're cut off. Halimbawa, ito yung Old Testament. O 62. Sorry. 7, 62, and this is 69. The 70th of Daniel, namatay si Kristo of that 69 week. So namatay si Kristo para umira yung resurrection, first resurrection. So namatay si Kristo, 69 week. Tapos na yung 69 cycle ng Sabbath. Tama, di ba? So kung 70 weeks, merong 69, asan yung isang, hindi huling linggo, yung isang cycle. Ito siya. 1 week left. So para saan itong 1 week left? 1 week left. Para doon sa mga third phase of resurrection. Old Testament, New Testament, first, Old Testament, first phase, second phase, New Testament, and then rapture, may mangyayaring 7 years tribulation sa lupa. So, alam na natin istorya yan, hindi natin pahabain. Maraming mamatay dito, yung mga left behind Christian. So, pagdating sa second coming ni Jesus Christ, and that is third phase of first resurrection, bababa si Kristo on that second coming. Verse 4 or 5. So, mare-resurrect dito yung mga Old Testament, tribulation saints. So, makukumpleto yung first resurrection of first phase, second phase, third phase, na lahat yun ang galing sa souls under the altar. So, clarification lang yung second phase. Bride yan, ha? Bride, Tapos sa third, tribulation saint. left behind Christian. Ang tawag ng Bible dyan is foolish virgins. Naiwan sila. Bakit sila naiwan? Kasi sabi sa kwento ng Bible, kulang yung kanilang oil. Kulang yung kanilang 125. yun. So, meron akong isa site na sa halimbawa, ang tanong yung Old Testament na kinuha na ni Kristo, dinala na sa tinatawag na marriage, dinala sa 6th dimension, which paradise of God. Dinala na doon. Hinakot na ni Kristo. Alam na natin, paliwanag tayo na
Yung baba ni Kristo, kasi pastor meron kaming turo o aral na si Jesus Christ bumababa doon sa Hades ng lugar ng Tartarus para kunin yung mga para magkakaroon yung tinatawag na 3 days and 3 nights. May kumpletong 3 days and 3 nights, diba? Kasi ang purpose ng 3 days and 3 nights ay baba ni Kristo to take the Old Testament saints. Dinadala sa ibabaw. So, nahahapos yun. May kwento sa Bible, di ba sa Peter, na si Kristo bumaba, nangaral. Bakit siya nangaral doon? At sino yung pinangaralan? Ephesians 4:9. Yes, hindi lahat ng Old Testament pinapangaralan. Yung kwento lang doon ay doon sa panahon ni Noe. Bakit sa panahon ni Noe? Minention talaga eh. Kasi sa panahon ni Noe, walang kautusan. Walang kautusan binigay diyan. Tama? Pero ba kayo alam na binigay ng kautusan? Maliban lang doon sa pinagawa ng Diyos si Noe ng daog. Pero yung katulad ng kautusan na meron si Moses, walang kautusan na patungkol din kay Adan. Kasi may Moises na din nagsimula sa inyo. Yes. Wala kasing kwento tungkol sa kautusan na magtuturo na may darating na Kristo. Wala. Kaya, So kailangan magpaliwanag si Kristo doon. Pero ang pinaliwanagan ni Kristo, hindi yung mga nasakaw sa panahon ni Moses na kung saan binigay ang kautusan. Hindi yun ang binabaan ni Kristo. Ang binabaan ni Kristo, sa panahon na before and after antediluvian. Parang ni Noah yun. So kaya nung sila ay na-resurrect, nasa ng katawan nila? Hindi na nasa 6th dimension. Nasa ito yung advance. Dinala sila sa paradise of God, kasama na lang kanilang katawan. Dati is, yung kanilang kaisipan naman nandun eh. Yung ligtasan, nandun doon na nag-i-enjoy. Sa atin sa Bible, i-enjoy sila ng ambiente doon eh. Sa kanilang kaisipan. Pero ito, nung na-resurrect sila, dinala sila doon sa lugar ng 6th dimension. Hindi lang nandun yung isip nila sa paraiso to take the presence of God, kundi kasama nila yung katawan as glorified body. Nandun sila. Yun ang marriage supper. So, nandun yung Old Testament. Kaya sa Book of Hebrew, tinawag ang Old Testament na firstborn. Sila ang pangunahing bunga. 11 ata. Firstborn sila. Sabi ni Pablo, they that without us, they were not perfected. So, kung kahit na sila Old Testament, yung Old Testament, dinala na ni Kristo sa paradise, 6th dimension. Kasama nila si Kristo doon. Kung paano si Kristo glorified body ang Old Testament. Meron na sila nun eh. Tama? Pero ang New Testament, kung hindi pa dumarating si Kristo sa second phase, andun pa sila sa souls under the altar. Yung kanilang spirit, yung kanilang subconscious, tulog sila, rest in peace sila. Pero yung kanilang subconscious, nandoon sa paraiso ng Diyos. Kailan sila? Pupunta sa... Hindi natin ituloy ko. Yun yun. Mamaya itutuloy ko ito. Kung ano natin. Kung may tanong kayo, ilinaw, pwede natin yun.